Sa isang kaharian, mayroong hari at reyna na mayroong 3 anak na babae. Isa si Psyche sa 3 magkakapatid at siya ang pinakamaganda sa kanila. Psyche! Sapphire! Nasaan ang mga anak ko? Dito po kami aming ama't ina. Kamahalan. Ngunit nasaan ang inyong kapatid? Si Psyche, lumabas siya kasama ang isa sa kanyang manliligaw. Mabuting balita yan. Malamang ito na ang kanyang makakatuluyan. Kami sigurado dyan, ama't ina. Bakit naman hindi? Kayong dalawa ay nakatagpo ng prinsipe na inyong mapapangasawa. Bakit naman iba ito sa kanya? Masyado po kasi siyang maganda at saka maraming ang humahanga sa kanya. Sinasabi rin ang Diyosa ng kagandahan na si Venus ay walang katapat sa ganda nito. Aba, ang Diyosa ng kagandahan mismo ang naiinggit. Kinagalit ito ni Venus at mas lalo pang nakapagpagalit sa kanya ang paglimot ng mga tao at ang lahat ng atensyon ay napunta sa dalaga. Anong naiinggit? Ako? Naiinggit? Parang gano'n na nga, aking Diyosa. At ano sa tingin mo? Maganda ba siya? Alam ko na. Hanapin mo ang aking anak na si Juno at sabihin pinapatawag siya. Pinapatawag ka ng iyong ina, Cupid. Susunod ako. Tawag mo daw ako, ina. May papagawa ko. Isa importante, baba. Kaibigan mo si Psyche sa nakakatakot na halimaw. Papunta na si Cupid kung saan naroon ang halimaw. Anong kailangan mo dito? Ayos mo bang mapaibig sa iyo ang isang napakagandang prinsesa? Oo. Papunta na si Cupid sa silid ng dalaga. Ang nangyari ay ang kabaliktaran. Napakagandang dalaga pala nito. Aking minamahal, napakaganda mo. Mahal na mahal kita, aking prinsesa. Nang araw ang lumipas ay napanglaw si Psyche dahil sa nakikita niyang may mga asawa na ang kanyang mga kapatid. Bakit naparito ang anak ng Diyosa ng kagandahan? Narito po ako dahil mayroong mensahe at payo na nais ipapatid ni Apollo, ang Diyos na araw sa inyong dalawa. May mapapangasawa na ang iyong anak na si Psyche, na isang nakakatakot na halimaw. Upang hindi yun matuloy, gawin mo ang kanyang payo na sinulat dito sa liham. Katapos niyong gawin lahat yan, bilisan niyo si Psyche ng pinakamagandang gayak na pangkasal. Pagkatapos bihisan ay pinatungo si Psyche kung saan naroon si Cupid. Aking minamahal. Naging masaya ang kanilang pagmamahalan. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Pinapangako ko na kahit kailan ay hindi ko sasabihin sa aking mga kapatid na hindi ko pa nakita ang iyong mukha. Ilang araw ay nangulila si Psyche sa kanyang pamilya. Maaari ko bang listahin ang aking pamilya? Oo naman, ngunit tandaan mo ang aking mga bilin. Pagdating ni Psyche ay nais silang sirain ng kanyang mga kapatid dahil sila ay naiinggit. Ayokong gawin! Kapatid ko, hindi mo ba gustong makita ang mukha ng asawa mo? Oo, gusto kong makita ngunit nirerespeto ko ang kanyang hiling, mabuti siya at mapagmahal na asawa. Paano ka nakakasigurado? Kung ganun, patunayan mong tama ka at mali kami. Dalhin mo itong punyal at saka pumunta ka sa kanya habang natutulog. Patungo na si Psyche sa kanyang kabiyak at laking ginhawa dahil ito ang kanyang nakita. Napakagwapong nilalang ng aking asawa, lalong-lalo na kapag ito ay madapuan ng liwanag sa lampara. Mali ang iniisip ng aking mga kapatid. Sa labis na kahihiyan ay nabitawan ni Psyche ang kanyang punyal at ito ang nakapagpagising kay Cupid. Ano ang balak mo, Psyche? Sinira mo ang aking tiwala. Hindi mabubuhay ang pag-ibig ng walang tiwala. Umalis agad si Cupid. Nagsisi sa Psyche sa kanyang kasuklam-suklam na ginawa. Napagtanto niyang mahal na mahal niya si Cupid, kaya't nagdesisyon siyang pumunta sa ina ni Cupid upang hanapin ito.
tatlong pagsubok. Tapos gawin ni Psyche ang mga pagsubok, ay nalaman ni Cupid ang pagpapahirap na ginawa ng kanyang ina, kung kaya't dali-dali itong nagpunta kung saan naroroon si Psyche. Matapos ni Psyche ang mga pagsubok, napatunayan niya kay Cupid na mahal niya talaga ito. Sa huli, upang hindi na sila magambala ni Venus, ay nanghingi sila ng basbas mula kay Jupiter upang ang pagmamahalan ng dalawa ay hindi na mabubuwag kailanman.